So, good afternoon and good evening na rin, Ma'am Guillermo. So, sorry kung late ang video na ito dahil sa isang baga na hindi naasikasuhin. So, ngayon, naisimulan ko na ang activity na parallel and series circuit. So, para magawa, gagamit tayo ng breadboard and then LED, tatlong LED at resistor, at isang 9 volts battery. Yan. Ito lang muna. So, para magawa yung task is ang gagawin ko muna is ang parallel series. So, paano nga ba ginagawa ang parallel series? So, i-arrange ko muna ito, no? Sa traffic light, green, yellow, and red. So, una ang green. Yan. So, sa parallel series, no? Gamit ako ng 220 ohms. Dapat 680 ohms ang gagamitin ko kung lahat ng aking gagawin ay naka-parallel series. So, since ang gagawin ko naman ay parallel circuit, no? So, since parallel series circuit ang gagawin ko, gagamit ako ng 220 ohms sa lahat ng mga resistor. So, bakit kailangan ko nito? Ibig na 680, gagamit ako ng 220. Then, kukunin ko muna itong aking anode sa positive. Cathode for negative. Then, simulan ko muna ang parallel series. And then, kukunin ko ang resistor bilang negative or cathode ng aking LED. Yan, meron na tayong parallel series. And then, itong anode or positive is kukunin ko rin sa positive. So, ayan na. Isimulan ko muna ang paggawa ng parallel series. Then, negative to negative rail, positive to positive rail. So, subukan natin paano rin, no? Kung makikita nyo, no? Nagkaroon siya ng warning dahil may chance na mag-overheat dahil 220 ohms ang ginamit ko. So, the more na mas mataas yung resistance, the more na mas mababa yung current kung doon nagkakamali. Dapat 680 ang gagamitin ko. Para yan, diba? Mas ma-maintain yan. Yung LED is hindi iinit kahit gamitin maghapon. Pero since ang gagawin natin is parallel series, 220 ohms lang ang gagamitin ko para dyan. Then, simulan naman ng parallel series. Ang parallel series, parallel circuit yung ginawa ko. And then, ito, parallel series. Then, sa parallel series, ano natin na ang parallel series is magkakadikit na yung ating mga resistor to LED. Then, gamit ako ng isang resistor na nakakonect sa aking anode. So, tatanggalin ko na to para matuloy ko na yung aking series circuit. Para maging series circuit siya, ang gagawin ko naman is ang resistor is nakakonect sa
LED instead na diretso sa ground or sa negative rails. Then connect to the power ang ating anode. So, ayaw mag-connect ayun. So, ayan siya. Kung hindi kasama tong isang resistor na to, pwede natin siyang tawagin series circuit. So, bakit? Dahil ang resistor is nakakonect sa isa pang LED instead na nasa negative rails ng ating breadboard. So, ayun. Magkano siya. Then, magdadagdag na lang ako ng isa pang LED para maging isa na siyang parallel and series circuit. So, isang 220 ohms ulit sa positive or anode ng LED. Okay, LED naman. Saan LED ko? Ito sige, kuha na lang ng isa. Green. Then cathode, negative. Dito. Kuha natin yung ating isang resistor sa negative or cathode ng ating LED. Then, connect dito at saka i-connect sa power. Ayaw pa. Ayaw niya. And boom. Sabog. Charot. Meron. Kung makita niyo, walang warning sign or pumutok ang LED. Dahil tama ang ating ohms resistor or ating taga-resist. Oh, nakalimutan magpakilala no. By the way, ako nga pala si Enrico Navarro ng Section 4. So, hindi ko naman masyado naayos na yung position nito. Pero, ganyan talaga yan. Ayusin ko na para mas ma-visualize nyo maigi. So, konting tips lang para sa mga ibang student na gustong mag-testing, gumawa ng parallel series. Kung magpa-parallel series kayo, no? Make sure na dapat yung resistor nyo is mataas yung resistance. Bakit? Dahil parallel siya, no? Dumadirect siya or the more na mas taas yung resistance, no? Mas mababa yung current niya. No? Maging edi mas pag mababa yung current, magkakaroon siya ng kumbaga low cost sa pagtutok ng mga LED kasi LED yan, no? Mabilis mag-over tsaka kapag masyadong mataas yung current. So dito naman sa series, the more na mas mababa yung resistance is tumataas yung current. Bakit? For example, itong power na to dito. For example, meron tayo 9 volts. 9 volts, babawasan mo ng 220 ohms. Tapos 220 ohms. Diba? So, imbis na hindi na siya maging buong 9 volts sa bawat LED. So, yun. Nag-explain din ako sa professor. Based lang sa observation ko. So, thank you, ma'am.